Ilan pa kayang mga mesa ang mga pinupuno nila ng mga nakaw na yaman. Ang kapal ng mukha nyo! Mas makapal pa sa semento ng mga flood control projects nyo. Nakita natin ang nangyari sa Indonesia at Nepal. Pero hindi ko ibig sabihin yan ay magpapagamit tayo sa mga umeepal saka sa mga may pansariling agenda. Ninakawan na tayo, gusto nang i-hijack ang ating prinsipyo. Hindi po tayo maloloko. Isa na dyan si Sara Duterte. Akala niya, lusot na siya. Natabod ko po sa inyong lahat except sa mga korap at ganid sa pera. Hindi sila welcome dito. Bawal na bawal sila. Sabi po ni BBM, kung hindi lang daw po siya Pangulo, sasama siya sa ating mga langit. Well, nandito tayo, hindi lang dahil hindi tayo presidente, kundi punong-puno na tayo sa sagad sa buto ng mga nagiging buwaya at demonyo. Ang nasaan nga ba yung mga mambabatas natin? Wala sila dito. Malamang siguro ay iniisip na nila yung 1 trilyon na alibay para makalusot. Dahil iniisip na nila yung loyalty check at yung kung saan nila dadalhin yung kanilang mga ninakaw. Kaya wala sila dito. Nakita niyo ho ba? Nakita niyo ho ba yung mga bulto-bultong pera? Isang distrito at isang probinsya pa lang ho yun. Ilan pa kayang mga mesa ang mga pinupuno nila ng mga nakaw na yaman. Habang paulit-ulit po yung pagbabaha sa atin, habang hirap ang ordinaryong Pilipino na pagkasyahin ang sweldo para sa edukasyon, para sa pagkain, para sa kalusugan at mga bayarin, ayun sila, hayahay, pasarap sa kanilang buhay. Nagpapakahirap sila, habang nagpapakahirap sila at binubuhusan ang ating taong bayan. Nasaan? Saan napupunta? Pang-abroad nila, pambili nila ng Rolls Royce at ng Richard Mille para lustayin sa mga luho nila. Bulyawan po natin sila. Ang kapal ng mukha nyo. Sigaw po tayo. Ang kapal ng mukha nyo. Ang kapal ng mukha nyo. Mas makapal pa sa semento ng mga flood control projects ninyo. Huwag nyo na po kaming paikot-ikutin. Sa dami ng ninakaw nyo, napapalubog na po kayo, tumataob na po kayo, tama yan, maglaglagan na po kayo. Kayong mga nagsabwatan, kayong mga sindikato, hindi dapat kayo sa gobyerno, wala dapat kayo sa Kongreso at sa Senado, dapat nandun kayo sa preso. Ikulong sila! Silang lahat! Walang sasantuhin! Huhuma ang baha, pero hindi dapat humupa ang ating galit. Kasama ang sambayanan,
dapat hindi makulong yung mga lahat na kasabwat dito sa malakihang scam na to. The biggest corruption scandal ever in Philippine history na nagmistulang manilang yung PIDAF na Pole scam na aking pinag-imbestigahan noon. Pakiusap ko lang po, pag-alapin natin ang ating galit, hindi para humantong sa dahas o karahasan, kundi dapat sa pagpapanaig ng batas at hustisya. Alam natin na meron dyan mga gustong magkagulo tayo. Diba? Nakita natin ang nangyari sa Indonesia at Nepal. Pero hindi po ibig sabihin yan ay magpapagamit tayo sa mga umeepal, saka sa mga may pansariling agenda. Ninakawan na tayo, gusto nang i-hijack ang ating prinsipyo. Hindi po tayo maloloko. Isa na dyan si Sara Duterte. Akala niya, lusot na siya. Natabunan man ang impeachment, hindi tayo makakalimot. Di ba? Hindi natin kakalimot. At siyang malinis. Isa rin po siya sa dapat managot. Bilang panghuli, samahan ninyo kami sa pagpapasa ng isang batas para sa isang tunay na Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Sa lawak at lalim ng mga korupsyon na yan, hindi uubra ang mga mababaw at mga tingi-tinging pag-iimbestiga. Kailangan may ipin, kailangan tunay na independent ang komisyon. Dapat lahat panagutin. At kung talagang seryoso si BBM, excuse me, he must certify House Bill number 4453 as urgent. Wala dapat sayanging oras. Enough is enough! Kayong mga po! Salamat po! Magandang hapon.